Ako nga pala, si Carlota Madrigal. 18 years old from Iban, Batangas. At naniniwala sa kasabihan. Babae po ako, trip mo ba ang subukan pa ako? Babae po ako, ang hugis ko ikaw. At hindi ako salamat mo to. Period, period, period. Sudden gosh, kung yung titignan parang may sikong apat na iba-iba nang ang kinalalagyan. Pero babae po ako, sure na sure ako. Babae po ako, di ako bakla. Kla, 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 kla. Di ako syokla. Kla, 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 kla. Nililintang ka lang ng iyong paningin. Babae po ako, di ako bakla. Kla, 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 kla. Di ako syokla. Kla, 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 kla. Babae po ako, wish ko lang para wala nang paliwanagan. Di ako... Ay, gising. Bakit ka may makeup, ha? Ano po tay? Sa ano ko po? Sa girlfriend ko po. Bibigay ko po ito mamaya sa kanya. Nox, binata na ang anak ko, may jowa na. Ilan ba yung chicks mo? Isa lang naman po tay. Ay, di kita pinalaki ng ganyan na. Nung nasa edad mo ako, 5 pa ang ginojowa ko nun. Sabay-sabay pa. Ay, di naman po kasi ako ganon. O siya, sige, lumakad ka na. Malilate ka na. Pakilala mo sa akin yung jowa mo ha. Bakuran mo na. Para hindi na maago na iba pang lalaki. Opo tay, una na po ako. Little does my father know. Ako po yun ang babakod sa mga boylet na aking nakikita sa tabi-tabi. Mga bakla! Ba't talagang ganap mo, baklita? Nawali ka na ba yung tatay mo? Si Sarah kasi, ang gawin mo ba yan niyahit si father niyo? School na nga, Mima. Ang kakamakukin ng bakla mo. For the panggap na naman tayo. Siyempre. Manwari ka pa? Para sa jowa mo babae, makita ka essentials mo? Dawa, bakla! Pinapalala mo lang kapag pinatagal mo pa. Correct ang mga best friends ko, kaya go na. Gusto mo mapupug at mapalayas? Sure. Why not? Yan! Ganda lang yan mga bakla! Malalate tayo! Sige, mamaya na natin tingin kayo mga bakla. Hi guys! Hi! Hi, Pogi. Hoy, Daisy and Miguel! Pumasok ka naman kayo para pinanggian. Ay! Imbis na lang bakla ka eh. Wala ka lang kasi jowa. Buhay nga naman. Hindi ka pa rin ba nakakamiss tatay mo, Tol? Alam niyo naman ang sitwasyon mo sa tatay ko, di ba? Alam ko at alam niyo na hindi ako matatanggap ng tatay ko kapag nalaman ng ganito ang kinalabasan ko. Malay mo naman, di ba? Anak ka pa rin niya. Bakla nga lang, pero anak ka pa rin niya. Ay! May point ka dyan, babe. And hello! Say no to discrimination na dapat ang word natin eh. Sana nga, ganun kadali. Good morning, class. Good morning, Sir Santos. You may now take your seats. Thank you. How's your day? Good. Are there any absentees for today? Did you eat your breakfast before going to school? No. How about the others? What specific food do you eat? Your breakfast is? Itlog po. Itlog. Oh, sounds delicious. Ang hirap na kasi. Sabi nga ng mga kaibigan ko na tatanggapin din naman ako ng tatay ko eventually. Kailangan niya lang ng oras. Pero higit na kilala ko siya. Alam kong hindi yung mangyayari. Kahit yata 6 feet under na ako, ay di niya pa rin ako matatanggap na bakla ako. Excuse me. Are you listening? I'm sorry po, sir. Ano po yun? I'm just asking if your parents will attend the PTC meeting. Opo.
to attend tomorrow. Okay, that's good to hear. You may now take your seat. So, I'm expecting that your parents will attend the PTC meeting. So, that's the end of our class today, and I hope that you will gain new knowledge and ideas about today's lesson through your discussion with your class or subject teachers. Understood? Yes. Are my instructions clear? Yes. Okay, that's it for today, class. Class dismissed. Goodbye, class. Thank you, Sir Santos. Okay. See you around. Hoy mga bakla, pina na ako sa inyo ha. Uwi ako ng maaga today. Sige, pre. Ingat ka. See you tomorrow, sir. Tay, mano po? O, Carl. Hinapon ka ata ngayon ah. Eh, yung girlfriend ko po kasi nag-aya na mag-date muna kami after class. Alam niyo naman po itong anak na, di po makakanggi. Ah, ganun ba? Siya, sige. Umupo ka muna at may gusto kita lang sir. Ano po ba yun, Tay? Anak, gaano mo na ba ako tagal Ano? Hindi mo ba ako sasagutin, Carlota? Ay nako, Tay, alam nyo, gutom lang yan. Magkapulo na tayo kung ano na naman yung naisip mo. Sumagot ka! Ikaw ba si Carlota? Tay naman, hindi ko alam yung mga pinagsasabi mo. Akala mo hindi ko napapansin yung mga kaibigan mo? Nakakasama mo? Ano? Sa kanila ka nagbana? Tay, huwag niyo lang po silang masamain. Masaya po pag nakakasama sila. Bakit, Carl? Masaya ba maging bakla? Masaya maging isang salot tulad ng mga kaibigan mo? Oo, masaya ako dahil ganito ako. Dahil simulat sa pool, ganyan naman lagi kababantingin mo sa akin. Dahil hindi namatay ang nanay mo para maglawal ng isang bakla! Anak mo ako, sariling kadugong mo, hindi mo ba kaya matanggap yun? Hindi pwede! Ayusin mo yung sarili mo! Ang gusto ko, magpakalalaki ka! At sundin mo ang gusto ko! Tay, ito na ako ngayon at kahit ano pang sabihin mo, hindi to magiging hadlang para may mabot ako sa buhay kagaya ng iba. Bakla ako, tao pa din ako, may nararamdaman at may pangarap pa rin ako. Wala akong pa siya nararamdaman mo! At kahit kailan, hindi ko hinilang magkameron ng isang baklang anak! At kahit anong sabihin mo, ang isang tulad mo, isang pataman lamang! Sisiguraduhin kong babawin mo lahat ng mga sinasabi mo. Ama kita, pero ba't hindi na kita kilala? Labas ka! Magpakalalaki ka! Tarbin mo ako! Hoy, Carl! Carl! Oh! Ano? Sige! Huwag ka magpapakita sa akin hanggat bakla bang hype ka! Nangyari doon. Ote, ang aga-ataan ngayon ng out mo ah. Nasa mood ba yung boss mo? Tingnan ko, ayaw mo ba akong kasama ngayon? Tsaka, pinapayagan naman ako ah. Grabe naman! Sobrang bait siguro ng boss mo. Sana makita at makilala na namin siya para makapagpasalamat na rin. Hiyaan yun, balang araw makikilala niyo rin siya. Pero hindi pa sa ngayon dahil sobrang busy ng tao. Ganun ba? Sayang naman. Ay nga pala ate, pwede pa ako makahingi ng pera? May need lang kasi akong bilhin kaso wala pa akong pera ngayon. Magkano ba kailangan mo? Mga 200 pesos lang sana ate. Hala, napakalaki ata nito. Ito naman, okay lang yan. Galante boss ko ngayon, may pabonus. Thank you na marami te ha. Sobrang bait talaga ng boss mo. Oo, talaga naman.
Kamusta pala si Nagat? Okay naman po. Busy sa school. Sure ka mapasok pa ngayon? Nahatid mo? Oo naman. Ano naman, alam mo, di ka na nabili ng katol. Bibili ako sa isang araw. May pera ka? Oh, book mo na ba yan? Oo, prank pala yung pagiging galante. Pinapabalik ako eh. Bilis na makamiss ng boss mo. Eh, ako na to eh. Joke. Ano pa bang magagawa ko? Takot din naman ako matanggal. Ba yan? Thank you, te ha. Sa pagpunan sa mga pangangailangan namin. Thank you po, ate. Thank you, ate. Sakto, may utang pa ako sa classmate ko. Huwag kang mag-alala. Masusuklian din namin ang mga mabubuting ginagawa mo para sa pamilya natin. Siya, nakaalis na't baka magkaiyakan pa. Baka din magalit mo si boss. Sige, te ha. Ingat ka. Bye-bye. Inak mo pinto ha. Oo. Hanggang sa iyong pagkalma, magsisilbing lakas mo tuwing nanghihina ka. Patataharin kita kapag may problema ka. Dadamayan ka sa lahat, aking sinta. Ahas ka! Ang kapal na mukha mo kumabit sa asawa ko! Hindi mo ako masisisi sa kung ano man ang nagawa ko dahil hindi mo alam kung anong buhay ang meron ako! Ganyan na ba kakikita at mag-isip ang mga mahirap na katulad mo? Kakabit para sa pera? Oo! Tama ka! Siguro ngay ganito nakakitid ang utak ko. Pero masisisi mo ba ako? Gusto ko lang makatulong sa pamilya ko. Bakit ha? Bakit asawa ko pa? He's mine! Intindi mo ba? O sadya! Ito! Tatagalugin ko para sa'yo! Kung ano man ang akin noon, ay akin pa rin hanggang ngayon! Intindi mo ba? Ano mo? Aaminin ko sa'yo! Kailanman ay hindi ko ginustong makasira ng relasyon ng iba. Pero ano pa bang gagawin ko? Alam mo lang kung gaano kahirap ang bumuhay ng mga taong hindi ko naman niluwal pero naging responsibilidad ko. Problema ko ba kung iniwan na kayong mga magulang nyo? Siguro kung alam nila yung pinaggagawa mo na pagsampal ka na din nila! Wala nga sila eh! Ako ang bumuhay sa pamilyang to! Kaya wala silang karapatan na husgahan ako. Maski ako hiyang-hiya na sa mga pinaggagawa ko. Pero tinitiis ko dahil may mga taong umaasa sa akin. Talaga ba? Ako ang legal na asawa! Ako ang may karapatan! Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo pa tinigil ang kababuyan na ginagawa ninyo, mawawalan ka talaga ng intindihin. Dahil hindi mo na makikita yung mga kapatid mo! Karapatan? Eh hindi ka naman niya mahal eh! Sa tingin mo ba, kung mahal ka pa niya, hahanap-hanapin pa niya ako? Akin ang asawa ko! Talagang babae ka! Akin lang ang asawa ko! Salitaan na ang gobernador ng San Alfonso tungkol sa kanyang isyo kinasasampatan. Narito ang mga ibang detalye upang inyong malaman. Ano po masasabi niyo sa kumakalat na isyo tungkol sa tila pangungurakot niyo sa pondo ng bayan? Tunay po bang mga nagsisilabas ang balita na hindi sa mga proyekto para sa bayan na pupunta ang pondo? Huwag kayong mag-alala. Lahat ng pera ng taong bayan ay napupunta sa tama. Ngunit, saan po ba itong tama na ito? Sa ngayon, hindi ko masasagot ang iyong katanungan. Ngunit asahan niyong may paparating na pagbabago. Gov, kahit na kaunting impormasyon lamang po, para din po ito sa ikakakampante ng taong bayan. Hindi ba't sinabi ko na kanina, lahat ng pondong nakakalat sa taong bayan ay napupunta sa tama? Kaya wala na akong bakit makakabalan. So at tamang paraan po ba ito nakakatulong sa ating bayan? Sigurado po bang makakatulong talaga ito sa ating bayan? Maaari na kayong umalis. Tapos na ang pagpupulong na ito.
Kayo po, bilang assistant ng gobernador, ano po masasabi niyo sa mga kumakalat na issue ng pinakaharap niya? Bilang kanang kamay ng gobernador, may alam po ba kayo sa mga nangyayari sa pamahalaan? Wala akong karapatan para sigatingin ng mga katat. Kagaya sabi nito, sa'yo na kayo umalis. Salamat. Yan pa lang sa ngayon ang mga naging pahayag ng gobernador. Abangan ang mga susunod na kaganapan mula dito sa bayan ng San Ildefonso. Bakit mo hinayaan makapasok ang mga visit na reporters niyan dito? Pasensya na po ko. Hindi ko pa niaasahan na tutulong po tayo. Gusto ko linisin niyo ang pangalan ko sa taong bayan. At kung hindi niyo magawa yun, ako na mismo ang lilinis sa katawan niyong walang malay. Naintindihan niyo ba yan? Siguraduhin mo! Labas! Nakaka-busy! Sino ba yung mga paslupa na yun? Gusto lamang nila akong patalsikin sa pwesto. Ngunit nagkakamali sila na kung akala nila gano'n na lang ako kadali patalsikin. Ano na naman ba? Gov, baka po kailangan natin maglabas ng statement tungkol sa pondo. Kung hindi tayo kikilos agad, baka maging huli ang lahat. Talagang busy ng patalsikin ako. Ngunit hindi nila alam kung gaano ako katibay. Hindi ako atras. Hindi nila ako kayo patalsikin. Gov, masyado pong lumala ang sitwasyon dahil sa interview kanina lamang. Marami pong mga report lumabas na kuha niyo lamang ang mga pondo ng bayan. Hiyaan mo sila. Lilipas din yan. Sa susunod naman, gawin nyo ng ayos ang trabaho nyo. Mga walang iya. Papatunayan ko sa kanila na ako may control dito. Ilabas niyo ang karakot na yan. Hindi siya karapat-dapat maging gobernador. Isa kang manggagamit. Tinanakaw mo ang pera na aming pinaghihirapan. Si Bakli sa pwersa, walang fight na tao katulad ni Quanto. Kakawawa mga tao dahil sa'yo. Walang fight na tao katulad mo. Pinagbumukha mo kaming tanga. Quanto mula! Quanto mula! Ano kaguluhan ito? Ibalik mo ang pera namin! Teka lang mga kababayan. Gaan natin ito sa mabuting usapan. Lahat naman ng gagawin ko preko ay sasabihin ko sa inyo. Ngunit hindi pa sa ngayon. Kailan pa ang tamang panahon? Kapag naninilakan sa dito? Lalabas din ang katotohanan. Isa kang kurap na gobernador. Bilang isang gobernador, tungkulin kong maglingkod at maging totoo. Magiging totoo? Ngayit pa nga lang, hindi ka nagpapakatotoo sa amin. Sinungaling ka, pinapaikot mo lang ang aming mga isipan. Tumahimik kayo! Ang dami yung sinasabi, wala namang kayong basihan. Ilang taon na ako naglingkod sa barangay na ito. Ngunit hindi niya lamang ako tatanungin. Mga taong bayan, pag-usapan natin ito ng maayos. At huwag niyo ako gawing kalaban. Wala akong panahon sa mga walang kwentang tao. Kala mo naman talaga, wala akong ginawa mabuti sa kanila. Talagang di titigil ito eh. Kailangan patabusalan sa isa. Tama nyo! Kung makipigil sila sa akin! Yung mga sabihin, inaari ko, mabuklamas sila sa mga hukuma. Kung may napagandi ko nga, yung pagpapalagpi, mura kaya. Kundi niya silang pamahalaan. Harap ng hukuman ka na lang magpaliwanag! Hindi na kami papayag na magpatuloy ka pa sa pwesto. Sa halimbawa, Juanco, doesn't wala ng pagbabago. Hindi na kami papayag na katulad mo. Ang buhay ay tila ba napakasalimot at napakagulo na maraming taong naghihirap at nahihirapan. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok na ito, people still neglect humanity. Kailangan nating magpakatao at makiramdam sa mga taong lumalaban sa mga hamong kinakaharap nila. Alam ko ang pakiramdam ng walang masasandalan. Kaya when I have the chance, I'll be there for people. Good afternoon, Mr. Asuncion. Good afternoon. How are you feeling today? Well, I'm feeling a bit anxious, doctor, so I decided to come here alone. I wanted to hear the news first. I understand. I appreciate your courage to come here alone. I have your test results here, and
I'm afraid the news isn't good. The blood flow in your legs seems restricted. That's why it's getting harder for you to walk. Is there any way to fix this? I mean, that's why I hired the best doctor all the way from Europe to come here. I'll do everything that I can. I'll prescribe you with stronger medications. But you need to rest. I know you've been doing a lot of charity work, but you need to take care of yourself as well. If this worsens, the consequences will be severe. We will focus on managing your symptoms and ensuring your comfort. I will also connect you with our palliative care team, who can provide additional support. What kind of support can I get? Our team will help with pain management, emotional support, and they can assist you with any practical needs you may have. They can also help facilitate conversations with your family, should you wish to involve them sooner or later. Well, doctor, I don't have any family members left. I'm all alone now. It's just me and my helper. We can arrange a counselor for you to talk with about the best approach going forward and to support you if you want. I appreciate it, doctor, but it's okay. I'll just focus on getting better, since a lot of people depend on me. Please remember, you are not alone in this. We will provide you with all the care and support you need. We will take the next steps together. Thank you, doctor. You're welcome. I'm here for you. Every step towards your recovery. Thank you. Take care, Mr. Assumption. Kamusta po, sir? Okay naman. Sige, you can prepare the dining table na. I'll just change my attire. Sige po. Okay lang kaya talaga si Sir? Nung mga nakaraang araw pa, parang nanghihina na siya. Hindi na siya mag-aanong makalakad, pero patuloy pa rin siyang humahanap ng paraan para makatulong sa iba. Napakaswerte ko sa kanya. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta pag nawala ang trabaho dito dahil parang ang hirap humanap ng taong kagaya na. Kung naririnig niyo po ako, Panginoon, pagalingin niyo po si Sir Asuncion nang dahil po sa karamdaman niya, hindi pa niya lubusang natatamasa ang ligaya ng buhay para na rin maranasan niya ang pagmamahal na hinahanap niya. Oh, bakit parang tulala ako dyan? Sige na, sabayan mo na ako kumain. Oh, hindi na po. Kayo na po muna ang kumain. Akira, salamat ha. Ikaw ang tinuturing kong pamilya. Kasi you never left my side. Wala po yun, sir. Siyempre po, sobrang bait niyo po sa akin. Kaya sir, magpakatatag po kayo kung ano man po yung mga nararamdaman niyo. Siguradong malalagpasan niyo po yan. Palagi niyong pinipili ang ibang tao. Piliin niyo naman ang sarili niyo. Magandang umaga, Sir Emilio! Magandang umaga rin, Akira. Mag-umagahan na po kayo, sir, at may schedule check-up po kayo kay Dr. Frederick mamaya. Sige, maraming salamat. Sir, pasensya na po sa abala. May tumatawag kasi ang telepono. Thank you, Akira. Hello? Emil, kailangan mo akong tulungan. Alejandro, hindi ba't nasa bilangguan ka ngayon? Kaya ako napatawag, kailangan mo akong tulungan makalaya. Sa tingin mo, kukonsintihin ko yung mga pinagagagawa mo? Matagal na kanyang binilaan tungkol dyan. Baka nakakalimutan mong may alam ako tungkol sa nakaraan mo. Hanggang ngayon, isusumbat mo pa rin yan? Don't forget that I did you a favor. And yet, you agreed. So, pares tayo may sabit dito. Baka pag nilaglag kita sa korte, mas kaskulaman ka ng taong bayan. Emil, kidnapping, abduction, illegal detention, dapat bang kaakibat yan ng apelyidong Asuncion? I only did what's right for that child.
I meant no harm. Kaya kung isusumbat mo pa rin yan sa akin, wala na tayong dapat pag-usapan. I'm warning you, Emil. Baka di mo magustuhan ng paparating sa'yo. Rot in jail for all I know. Hindi ako magnanakaw sa ating dalawa. Kaya don't accuse me of doing something that was morally right. Naku, sir! Huwag po kayo masyado magpaka-stress at lalo-lalo na ang kondisyon nyo. Maraming salamat, Akira, for your concern. Tsaka nga po pala, oras na ng pag-inom nyo ng gamot. Thank you. I'll take it from here. What's happening? Mr. Astonishing. I'm sorry. I'm afraid your peripheral artery disease has reached its terminal stage. Terminal? What does that mean for me exactly? I know this is incredibly difficult to hear. It means that your disease has progressed to a point where it is incurable. And the prognosis is that you have a few months left to live. A few months? Are you kidding me? You said you're going to provide me medications that will increase my chances of survival. I understand. I've done my best, but sometimes unexpected things happen. I discovered that the plague buildup is getting severe. That is why you're experiencing chest pains. I'm sorry, Mr. Sunshine. People are expecting great things from me. What are you saying? I refuse to believe this. Most importantly, di pa kita nakakamusta. Kaya ako nagpapakatatag kasi I want to at least see you again. Na maayos ang lagay mo. Na ipagpatuloy mo kaya? Nasaan ka kaya ngayon? Sir? Good morning, Sir Emilio! Sir? Sir Emilio! Saan? Oh, ano to? Akira, maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Alam ko na malaki ang pag-aalala mo sa aking kalagayan. Ngunit huwag ka mag-alala. Dahil kasalukuyan kong inaayos pa ang aking sarili. At kung saan man ako makarating, ay palagi kang nandito sa aking puso at hindi mawawala ang suporta at hangad kong magpatuloy kang magpursigi para sa iyong pamilya. Sa 3 taon na pagtulong mo sa akin, ay alam ko na kung ano ang nilalaman ng iyong pagkatao. Kaya malaki ang tiwala ko sa iyo na mapapangalagaan mo ang bahay habang wala ako. Until we see each other again. Take care, Akira. Nako, sana maging maayos mo yung kondisyon ni Sir Emilio. Dapat siguraduhin kong malinis ang bahay para pagdating ni Sir Emilio, maayos ng lahat. Sisimulan ko muna sa kwarto niya. Oh, si Sir Emilio ba to? At sino ang batang kasama niya dito? Anak niya o apo? Pero sa pagkakaalam ko, walang apo si Sir Emilio. Baka inampun niya to. Ay, Akira, umiiral na naman ang pagiging tsasmosa mo. Ha? Sino kaya yun? Si Sir Emilio kaya yun? Naku, Diyos ko, di pa ako tapos mag-ginis. Good morning, Miss Akira. Oh, good morning po. Di ba kayo po yung doctor ni Sir Emilio? Upo muna po tayo. I am Emilio's doctor, and I came here to personally deliver a letter from him. Oh, thank you po. Ano po kaya ito? At saka, kailan po makaka-uwi si Sir Emilio? I think it would be better if you read the letter he left for you. I hope this letter finds you well, Miss Arias. Goodbye. Thank you po. Ingat po kayo.
kaya to? Grabe naman si Sir Emilio. Puro pa letter. Ano naman kaya ito? Ano to? Akira, it's hard to find the right words to say this. Alam ko, mahirap tanggapin para sa'yo. But my condition has reached to a point na hindi na kayang gamutin. I have fought hard at ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit nakayanan ko na patuloy na lumaban. Kaya I want you to know how much I appreciate you. Your enthusiasm has filled the loneliness in my heart. Nung mag-isa lang ako, kaya naman don't be hesitant to receive something from me. Nilalaman din ito ang aking huling kahilingan. If you can, please deliver this to him as well. Father Eman, handa na po tayo sa pagbabasbas. Sige, Brother Nathan. Halina natin ng bendisyonan ng mga individual chance na linisan mula sa kanilang kasalanan at hinanakit. Mahal ng Ama, Anak, ang Espiritu, Santo. Amen. Tumayin na ang Panginoon. Tayo na sa presensya ng ating Ama upang tayo na pagbabasbas at panalangin ang ating mga kapatid natin. Sa kabila ng kanilang paghihirap at relahedyo na nangyari sa kanilang buhay, ay pinipili pa rin nilang manatili sa ating Ama at sa simbahang Katoliko bilang konsuelo para sa kanilang mga hinihilis. Pagkatapos ng ating magbabasbas, ay maaari tayo maghintay ng konting oras para sa ating mga kumpisado. Sumayin na ang Panginoon. Tangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, Santo. Tapos na ang magbabasbas. Umayo kayo sa kapayapaan. Salamat. Brother Nathan, pakiguide ng ating mga kapatid patungo sa lugar ng pangungumpisal. Opo, Father. Forgive me, Father, for I have sinned. Ang last na pangungumpisal ko po ay nung Enero at 3 pa. At ito ang aking mga kasalanan. Father, kasalanan po ba ang pagiging bakla? Nagamat ang homoseksual na pag-uugali ay sa lungat layunin sa mga oras ng Diyos. Unti-unti nang binubuksan ang simbahan kanilang isipan patungo sa makabagong realidad. Tayo ay tao. Tayo may karapatang magpahal kung sino ang nais natin. Pero Father, bakit po sarili kong tahanan hindi ako matanggap? Sarili kong kadugo, hindi kayang kilalanin na ako talaga to. Bakit ganun, Father? Kaya anak, may mga tao mga hindi tumarap sa'yo kung sino ka. Nandito lamang ang sunggahan, nandito lang ako. At higit sa lahat, nandito lang ang Panginoon para sa iyo. Alam kong mahirap ang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Gamitin mo ito bilang motibasyon para lumang magsikap sa buhay, kaugnay sa mga aral ng ating Panginoon. Tama po kayo, Father. Hindi po handa ang kasayan sa kung ano tayo mong makamit sa buhay. Marami pong sumusuporta sa akin. At kahit hindi ko man po sila kadugo, naituturing ko pa rin po silang pamilya. Tungkol sa ikinagad na ang hindi napagtanggap mo sa kanya sa iyong puso, pinapatawad na kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu at sa Santo. Maraming salamat po, Father. Father, dahil sa kahirapan na iminagawa akong hindi maganda, kumabit ako sa pamilya ng tao na alam kong hindi ko dapat ginawa. Alang-alang sa aking pamilya, igagawin ko ang lahat. Lahat ay namaraan sa iyo ng buwan. Hindi may iwasan ang mga gawain na alam mo sa isipang magiging solusyon nito upang mayahon sila sa iyong buhay. Pero buksan mo ang iyong isipan. Hindi lamang tayo laging aasa sa ito. Kung tiwala ka at manalig ka dahil hindi ka iwan ng Panginoon. Ang puso man natin ay nababalot ng pangamba at kalungkutan. Pero hindi natin mawala sa ating isipan
ang manalangin at pagpatawad, ano man ang ating pinagdaraanan. Huwag mo questionin ang iyong pagkababae dahil sa ating pangaraw-araw na buhay. Madalas man tayo nahuhulog sa negatibong pag-iisip. Pero lahat tayo may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Opo, Father. Ang tanging magagawa ko na lamang po ngayon ay ang humingi ng tawad at ang mga kung hindi ko na ito uulitin. Marami pa namang paraan para masuportahan ko ang aking pamilya na hindi lumalapag sa mga utos ng Diyos. Ang Diyos ay ilalala ang pagtanggap mo sa Kanya sa iyong Diyos at pinapatawad mo ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you po, Father. Father, ikaw na ba yan to? Ex-governor po. Anong may pag-ailingin ko sa'yo, Alejandro? Father, parang kinakain na ako ng konsensya ko. Dahil hindi ko lubos manisip yung bayan ng Diyos akong kinagkatiwala at ang mga taong maigting na sumuporta ay kayang biguan ng ganun na lamang. Nagawa ko sirain ang pamilya ko, ang reputasyon ko at ang bayan natin maging ang relasyon ko sa Diyos. Dahil sa tuksong hindi ko napigilan. Nabalitaan ko nga ang pangyayari. Lubos man ako nalulungkot para sa iyo. Ngunit, nagpapasalamat pa rin ako dahil sa mga nagawa mo sa ating bayan. Maraming salamat, Father. Alam kong may ang mata ng lahat sa iyo at maraming galit sa iyo. Ngunit, nandiyan ang Panginoon, handa akong patawaran. Lubos kong pinagsisisihan ang mga nagawa kong tingin. Ngunit, hindi ko alam kung sa paano para ito babayaran ng lahat ninyo. Parang kulang pa ang mga pagkakapunin. Ang una bang patungo sa pagbabago ay pag-ayon mo sa iyong sarili na may dapat kang baguhin. Masaya akong marinig na nagsisisi ka sa lahat ng kasalanan. Ang ibig sabihin ng ito ay may konsensya ka. Hindi pa huli ang lahat, Alejandro. Pwede ka mang magbago. Kailangan mo lamang tanggapin ang Panginoon sa iyong puso. Yes, Father. Handa akong tanggapin ang Panginoon. Maging ang mga parusa ang inihatag nila sa amin. Ang Diyos ay lubos nagagalak sa pagtanggap mo sa Kanya. Pinapatawad na kita, Alejandro, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa iyo, Father. Father, magandang hapon po. Magandang hapon din sa iyo, Ethan. Pagbalain nila. Father, kung di po ako makakabal sa oras na yun, maaari ko po ba kayo makausap? Halika, po tayo dito. Father, pamilyar po ba ito sa inyo? Kaparesta ng live song na kwenta si Iha. Saan mo nakuha yan? Napansin ko lang po, nakahawig din po ito na lagi rin suot ng aking namayapang amo. Baka kayo na po yung hinahanap ko, Father. Ako, Iha, nawawala. Hindi naman ako kailangan nagilapin. Ano ba ang iyong punto at naparito ka? Mas mabuti pong basahin nyo na lamang po ito, Father. Ha? Si Tio Emilio? Pumanaw na? Ngunit, kaano-ano ka ba niya? Ako nga pala po si Akira. Ako po yung kasambahay niya, Father. Tanging ako na lamang po ang nag-aalala kay Sir bago po siya pumanaw. Ipinadala po ng kanyang doktor ang sulat na iyan bago po siyang pumanaw sa Sir Emilio. Ano naman to? Linaw na bang usapan yan, Go? Alam ko pag-usapang negosyo. The best ka! You don't have to flatter me, Kwanko. Business is business and we're friends after all. Speaking of friendship, may kahilingan akong gustong hingin. And what would that be? Naiwan nila ang kanyang anak. Si Emmanuel Legaspi. Wala na siyang natitirang pamilya kundi ang magulang niya. Hindi namin siya magawang i-admit sa aming welfare program dahil sa severity na kaso na nagawa ng kanyang magulang. At maaari siyang maging target ng karibal ng Legaspis. Cut to the chase, Kwanko. What are you asking for? Kakatapos lang ng aming local operation. At isa sa mga nahuli namin ay si Cory at Antonio Legaspi. Sila ay kasalukuyang nakakulong ngayon dahil sa kaso na ipinato sa kanila. I need you to adopt him temporarily. And kailangan niyang manirahan sa ligtas at tago na lugar.
And I know I can trust you, Emilio. At alam ko rin wala ka nang kasama sa buhay at maaaring makatulong pa to sa'yo. Mabait na bata si Emmanuel. At ayaw kong maranasan niya ang mga kaguluhang naidulot ng kanyang mga magulang. For how long? Just for a few years. At pagkatapos nun, ipapasok natin siya sa seminaryo. Nais kong hindi magaya ang buhay ni Emmanuel sa kanyang mga magulang at mahantong sa pagkakakulong. At kung hindi nagawa ng kanyang mga magulang na iligtas si Emmanuel sa puot ng buhay, maaaring makatulong ang pananampalataya sa kanyang buhay. Alright. I'll commit to your favor. Pero ayoko madadamay siya sa magulong mundo ng politiko. Ako ang magiging pangunahing mag-aalaga sa kanya, kaya hindi mo na dapat pangalalahanin siya. Kahit kailan, hindi mo ako binigo, Emilio. At kasama sa kanyang testamento na tayo daw pong dalawa ang magmamana ng mga ari-arian niya. Ngunit, hindi ko matatanggap yan, Ina. Mas gugustuhin ko na lamang na walang hatian na magaganap. Father, huling kahilingan na po ito ng Tio Emilio mo. Matagal na panahon po kayong hinanap, bagamat nga ngayon nagtagpo ang ating landas. Para na po kitang kilala sa mga istorya na ikinento na Father. Kaya naman, Father, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag na po natin isipin ang mga material na bagay. Ang isipin na lang po natin ay ang ikabubuti ni Sir Emilio. Alam ko, hindi ko nakilala ang aking tunay na magulang. Ngunit, siya ang pumara ng mga butas na iyon. At siya ang tumayong bilang aking ama't ina. Nagagalak po akong malaman na sang-ayon po kayo sa akin, Father. At saka nga pala, Father, may isa pong kahilingan si Sir Emilio. Ano naman iyon, Akira? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at manalangin tayo. O Diyos, sumalang magandang araw. Tanggapin mo ang aming panalangin na inahalin para sa iyong anak na si Emilio Santos, upang ipagkalawag sa kanya pagpasok sa lugar ng libanan at kagalakan ng iyong mga banal. Alang-alang kay Jesu Cristo ang aming Panginoon na nabubuhay ng gahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailangan. Amen. Pari na po ako ngayon. Salamat sa pagsagip, aking tiyo. So, you're the infamous Emmanuel. Magandang hapon po. Paano po kayong Tio Emilio? Well, I was your uncle's doctor. Maraming salamat po, Dok. For what? Kasi kagagay niyo po kayo hanggang dulo. Hindi niyo po pinabayaan ang aking Tio Emilio. Alam ko pong hindi natin inaasahan ang mangyayari. Ngunit nagpapasalamat po ako sa iyo. Alam ko kung mabuting tao si Tio Emilio at masaya lang sa piling ating Panginoong Kristo. Your uncle was a great counselor. Even for the short time I knew him, it was clear he lit a certain radiance, a light to the people around him. Maraming salamat po. It was my utmost pleasure to meet you. Ang pag-iisang pari ay di ko inaasahang kasama sa aking kapalaran. Marami akong naging pangarap noong bata ako. Maging isang sundalo, doktor, at kung ano-ano pa. Pero isa sa tungkulin ng pari na wala sa iba ay ang pakikinig sa mga kasalanan, hinanakit, at mga sikreto ng mga taong hindi ko naman kilala. Habang lumilipas ang panahon, tila ba'y nawawala na ng konsensya ang mga tao. Napakadali ng manghusga, manloko, at mangurakot. Mula sa mga kumpisyong aking napakinggan, dito ako namulat sa realidad ng mundo ang ating kinabibilangan. Sumuko na sa mga otoridad si Gobernador Alejandro Wangco matapos aminin ang kanyang pagkakasangkot sa kasong korupsyon.
Ayon sa opisyal na pahayag, ipinahayag ng gobernador ang kanyang lubos na pagsisisi sa mga nagawa niyang paglabag at desisyong pagtataksil sa tiwala ng publiko. Sa kasulukuyan, isinailalim na si Wangko sa kustudiya ng mga pulis habang isinasagawa ang masusing investigasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Patuloy namang binabantayan ng publiko at mga kinauukulan ang pagiging susunod na hakbang sa usaping ito. Kahit gaano man Wow, napakalaki naman po ng bahay. Talaga po ba dito na tayo titira? Ang ganda at maaliwalas po dito. Oo, dito na tayo titira dahil sa napakabait na amo ng ate Akira niyo. Tama si ate Soraya, kaya lagi niyo ipagpe-pray si Tio Emilio niyo ha? Kasi nasa gitna tayo. Okay ba yon? Okay na, okay po. O Carl, nandiyan ka na pala. Opo tayo, mahal po. Opo ka muna. Bakit po tayo? May nakalimutan ka ata ngayong araw. Ha? Ano po yun? Happy birthday, anak. Sensya ka na sa cake mo, anak ha. Mas pinaghandaan ko kasi yung regalo mo. Kaya medyo kinulang. Nagbabala pa po kayo tayo. Maraming salamat po. Sige, sige. Ilaw mo lang itong candle mo, sisigdahan ko lang. Mag-wish ka na din. O siya anak, buksan mo na yung regalo ko sa'yo. Alam ko magugustuhan mo yan. Ano po ito tayo? Hala, akala ko ba? Sensya ka na anak. Sensya ka na anak ha. Sorry sila. Tiyo, kamusta na po? Sana po ay masaya at payapa na kayo sa piling ng ating Panginoong Diyos. Father, magandang umaga po. Wala na kong tayo sa bayan ng ating may sa kabilang bayan. Sige ho, gusto na natama ko sa iyo. Tiyo, maraming salamat po. Kung wala po kayo, wala po ako nasa rawa ngayon. Thank you po. Magsisilbing lakas mo tuwing nanghihina ka. Go! Sisiguraduhin ko lahat ng mga sinasabi mo, ibabawiin mo.